Isipin natin na isa kang manlalakbay noong panahon ng medieval na papunta sa isang mahabang paglalakbay. Saan ka tutuloy? Paano ka pupunta ron? At ang pinakamahalaga, ano ang kakainin mo? Dahil wala namang mga drive-thru noong panahon ng medieval, kaya iminumungkahi ko na magbaon ka ng pagkain. May recipe noong ika-14 na siglo para sa candy mula pine nut at luya na tinawag na pain ragoon. Noong gitnang panahon, mas madalas maglakbay ang mga tao kaysa iniisip natin kahit papunta lang sa pamilihan na ilang araw ang layo o bilang pilgrim sa mga lugar tulad ng Canterbury, Santiago de Compostela o Jerusalem. Kahit saan o anumang dahilan ng paglalakbay mo, hindi pala din pareho ang pagkain sa daan. Kaya inirerekomenda ng maraming teksto noon na magbaon ng sariling pagkain. Ngayon, kapag ako ay nagro-road trip, bumibili ako ng Doritos at peanut M&Ms. Pero hindi yun mga pagpipilian noong gitnang panahon. Kaya kailangan nating tingnan ang mga dokumento tulad ng Canterbury Tales kung saan ang mga naglalakbay ay naglalagay sa kanilang mga bag ng mga bagay tulad ng maliliit na meat pie at cake. May tekstong Kastila mula unang bahagi ng ika-16 na siglo kung saan ang notaryong si Juan Velez ay nag-imbak ng candy gaya ng marsipan at nugat na gawa sa mani at pulot na parang modernong turon. At perpekto ang mga ito dahil maliit at madaling dalhin pero hindi rin agad nasisira. Mahilig ako sa candy, kaya pinili ko ang recipe ng pain ragoon mula sa English cookbook na The Form of Curry na inipon noong 1390. Kumuha ng pulot at asukal mula sa Cyprus, linisin at pakuluan ng sabay sa mahinang apoy. Huwag hayaang masunog. Pagkatapos kumulo, kumuha ng patak at ilagay sa tubig para makita kung magkadikit na. Pagkatapos, alisin sa apoy, idagdag ang pine nuts, tridentella at giniling na luya, haluin hanggang lumapot, saka ibuho sa basang mesa. Hiwain ito ng pahaba at ihain kasama ng pritong karne sa mga araw ng pagkain ng karne o sa mga araw ng pagkain ng isda. Maaring maging parang pine nut brittle o mas malambot na pine nut nougat ito. Depende sa init ng asukal na gagamitin. Isa lang ito sa marami pang ganitong klase ng mga recipe. Madalas makita ang mga ito sa lumang cookbook kung saan minsan iba-iba ang mani o pinapalapot gamit ang breadcrumbs. Sa isang ika-15 siglong recipe na tinawag na pinad, may manok pa nga. Naglagay sila ng manok sa candy, kaya asukal, luya, pine nuts at manok ang laman nito. Ang hindi mo makukuha sa grocery store ay yung medieval na pine nut candy na walang manok, kaya sisimulan ko nang gawin yan ngayon. Kailangan mo ng 2 katlo ng 1 tasa o 200 pulot at 1 tasa o 200 puting asukal. Alam natin na puting asukal ito dahil sinabi na dapat ay sugar of Cyprus. At noong panahong iyon, ang isla ng Cyprus lang talaga ang tanging lugar sa kanluran kung saan sila nagre-refine ng asukal mula Asia para gawing puti na halos katulad ng asukal na kilala natin ngayon. Pagkatapos, 1 kalahating tasa o 200 pine nuts. Kapag binanggit ng recipe ang pine nuts, kadalasan itong kasama ng salitang fridindela na ibig sabihin ay ikatlong bahagi. At kung ano talaga ang ibig sabihin nito sa kontekstong ito ay pinagdedebatehan pa. Pero maraming tao, kasama na ako, ang naniniwala na tumutukoy ito sa dami ng pine nuts, asukal at pulot na dapat ay pare-pareho ang sukat. Mukhang ito ang ikatlong bahagi, pero di malinaw kung sukat batay sa timbang o dami at magkaiba ang mga iyon. Ginamit ko ang timbang bilang basehan dahil iyon ang pinili kong sundan. Gamitin ang 1 kalahating kutsarita ng giniling na luya. Simulan mo sa pagtosta ng pine nuts. Pwede mo silang iwanang hilaw, pero mas lalabas ang lasa kung itotosta mo sila sa tuyong kawali ng ilang minuto. Ingatan lang na huwag masunog. Hindi rin malinaw sa recipe kung buo o dinurog ang pine nut sa candy. Sa ibang recipe, buo ito, habang sa marsipan, dinurog. Kaya hatiin ko na lang, kalahati ay dinurog at kalahati ay buo. Pagkatapos, idagdag ang asukal at pulot sa isang kaserola at haluin silang magkasama tapos ilagay ito sa katamtaman hanggang medyo mahina na apoy. Huwag mong pagmamadaliin ang pag-init nito dahil madaling masunog. Habang umiinit, matutunaw ang asukal sa pulot. Pwede mo itong haluin para magkahalo mabuti, tapos hayaan mo lang mag-init pa at huwag munang haluin hanggang sa tamang temperatura. Ngayon, nasa iyo kung anong temperatura ang gusto mo. Sinasabi sa recipe na ang hinahanap mo ay isang particular na tekstura, ibig sabihin kung paano kikilos ang asukal at sinasabi nitong kumuha ng patak nito gamit ang daliri at ilagay sa kaunting tubig at tingnan kung magkadikit-dikit ito.
huwag mo itong gawin. Huwag mong ilalagay ang daliri mo sa tinunaw na asukal. Mapapaso ka. Sobrang delikado nun. Pero pwede mong subukan kung luto na ang asukal o ang kinatayang temperatura nito sa pamamagitan ng pagtulo nito sa tubig gamit ang kutsara, hindi ang daliri mo, at tingnan kung paano ito magre-react. Ang problema, sinasabi lang na hintayin magdikit-dikit ito pero hindi malinaw ang ibig sabihin nun. Sa tingin ko, pwede yan mula hard ball hanggang hard crack stage na may 60 Fahrenheit na pagkakaiba. Ako naman, pinili ko yung gitna at tinarget ko yung soft crack stage kung saan umaabot ito ng 200 at 70 hanggang 200 at 90 degrees Fahrenheit o 132 hanggang 143 Celsius. Dapat bigyan tayo niyan ng matibay pero medyo chewy na texture sa candy. Pero pwede ka rin gumawa ng mas matigas at madaling mabasag na candy kung aabutin mo ito sa hard crack stage na nasa 300 hanggang 310 degrees Fahrenheit o mga 150 Celsius. Alin man ang piliin, kapag tama na ang temperatura, agad alisin sa init, idagdag ang dinurog na mani at haluin, pagkatapos idagdag ang luya at haluin muli hanggang pantay. Pagkatapos, idagdag ang buong mani, ibuhos ito sa parchment paper o aluminum foil at kusa itong kakalat. Dahil hihiwain natin ito sa mahahabang piraso, mas madali kung gagawin mong parisukat o parihaba ang halo. Pwede ring gumamit ng hulmahan para tuwid ang mga linya. Sa ngayon, ginagawa ko lang ang kaya ko, pero siya na rin ang nag-ayos at ayos lang. Pagkatapos, palamigin muna ng ilang minuto bago hiwain sa mahahabang piraso. Hindi mo dapat hayaang lumamig ito ng todo dahil magiging sobrang tigas na at mahirap nang hiwain, lalo na kung umabot ka sa hard crack stage. Kaya kailangan mo lang tansyahin at hiwain ito habang pwede pa. Bago ko tikman ang matamis na ito mula gitnang panahon, paki-like at subscribe sa Tasting History kasama si Max Miller. Malaking tulong ito sa channel at nakakatulong mapalaganap ang mga video sa mas maraming tastorian para malaman din nila kung ano ang dapat kainin sa paglalakbay noong gitnang panahon. Noong gitnang panahon, naglalakbay ang mga tao para sa iba't ibang dahilan. Ang mga mangangalakal ay naglalakbay upang magpalit at magbenta ng mga kalakal at ang mga karaniwang tao naman ay naglalakbay papunta sa mga pamilihan upang bumili ng mga iyon. Ang mga mensahero ay tumatawid sa kontinente para maghatid ng mensahe habang ang mga monghe, pare at prail ay naglalakbay para sa relihiyosong gawain. Ang mga kabalyero at bayarang sundalo ay patungong digmaan habang ang mga diplomat ay bumibisita sa mga maharlikang korte para mapanatili ang kapayapaan. At hindi mabilang ang mga tao mula sa lahat ng antas ng lipunan ang naglalakbay bilang mga peregrino, alinman bilang isang gawa ng panrelihiyong debosyon o bilang isang medieval na anyo ng turismo. Pero anuman ang dahilan mo sa paglalakbay, kailangan mo talagang magplano ng maaga. At ang una mong kailangang sagutin ay, paano ako makakarating sa pupuntahan ko? Ngayon, ang tatlong pangunahing opsyon ay bangka, kabayo o paglalakad at kung minsan ay kombinasyon ng tatlo. Ngayon, ang mga bangka ang tiyak na pinakamabilis, lalo na kung tatawid ka ng karagatan o nasa isang ilog na maaaring daanan ng bangka. Minsan kailangan mong maglakbay sa pagitan ng dalawang lugar na lupa lang, kaya kailangang dumaan sa lupa at pinakamabilis itong gawin gamit ang kabayo. Pero ito rin ang pinakamahal na paraan dahil oo, maari makabiyahe ka ng 30 o 40 milya sa isang araw pero una, kailangan mong magkaroon ng kabayo at pangalawa, kailangan mong pakainin at ilagay sa kwadra ang kabayong iyon. Ayon sa isang dokumento mula noong 1337 tao, 3 mangangalakal at 4 na katulong ay nagbayad ng 10 penny para sa pagkain ng kabayo nila sa isang gabi. Halos kasing halaga na iyon ang binayaran nila para sa sarili nilang pagkain na 5.25 penny para sa karne, 4 na penny para sa tinapay, 2 penny para sa serbesa, 1 at 1/4 na penny para sa alak at 1 1/4 na penny para sa nilaga. Kung ang manggagawa ay kumikita lang ng 2 penny kada araw, malaki na itong gastos para sa pagkain at pakain sa kabayo. Dagdag pa dyan ang katotohanan ng minsan, ang paglalakbay gamit ang kabayo ay hindi naman mas mabilis kaysa sa paglalakad. Dahil madalas kang bumibiyahe kasama ang grupo ng mga taong naglalakad o kaya naman ay pinapabigat mo ang iyong kabayo sa dami ng iyong dala. Kaya hindi rin sila makatakbo ng mas mabilis kaysa sa isang taong naglalakad. Noong 1277 si Margaret, ang dukesa ng Rabaul ay inilipat ang kanyang mga damit mula London papunta sa bago niyang tahanan sa Netherlands at inilagay niya ang kanyang mga damit sa isang karitong hinihila ng 5 kabayo at inabot ng 18 araw para lang marating ang unang bahagi ng biyahe mula London hanggang Ipswich. 85 milya sa loob ng 18 araw, mas mababa pa yan sa 5 milya kada araw. Kaya kung hindi mo naman kailangang maglipad ng aparador, ang pinakamainam mong gawin ay maglakad na lang.
Karamihan sa mga naglalakad na biyahero ay nakakaya ng 15 milya kada araw at ang iba ay umaabot ang 30 milya. 3 milya kada oras sa loob ng 10 oras kada araw ang tinatakbo na nagagawa ng mga tao. Mas mabilis maglakad sa maayos na kalsada. Pero karamihan ng mga kalsada sa medieval Europa, lalo na ang maliliit, ay hindi inaalagaan ng maayos. May mga kwento pa nga tungkol sa mga naipong tubig sa mga lubak sa kalsada na sobrang lalim na may mga taong nalunod dito. Sa Inglaterra, kinailangan pa nilang magpatupad ng batas na nagbabawal maghukay ng balon sa gitna ng kalsada. Hindi ko alam kung sino ang gagawa nun, pero may batas na nagbabawal dahil may mga biyahero na akala nila ay naipong tubig lang yon, pero sa balon pala sila lulubog at mamamatay. Pero may mga kalsadang talagang maayos ang alaga. Karaniwan, ito ang mga kalsadang papasok o palabas ng bayan at lungsod, lalo na yung nag-uugnay sa dalawa o ilang lumang Romanong kalsada na inaalagaan pa rin. Katulad sa Inglaterra, may mga lugar tulad ng Icknield Way, Foss Way at Watling Street, mga Romanong kalsadang nagdurugtong pa rin sa mga patok na destinasyon. Pero ang gusto mo talagang tahakin ay ang mga kalsada ng hari na ginagamit niya para makalibot sa bansa. Kaya kailangan niyang makapaglakbay ng mabilis at kailangan din niyang makapaglakbay ng ligtas. Noong 1285 ipinag-utos ni Haring Edward ang unang pagpapalawak ng mga kalsadang nag-uugnay sa bawat bayan ng kamilihan upang walang pilapil, masukal na halamanan o palumpong na maaring pagtaguan ng tao para manakit sa loob ng 200 talampakan sa bawat gilid. Sa madaling sabi, kailangan linisin ang magkabilang gilid ng kalsada na mas malapad pa sa football field maliban sa malalaking punong roble na pwedeng iwan. Kailangang linisin iyon para hindi makapagtago ang mga magnanakaw at iba pa at basta na lang sumulpot para nakawin ang lahat ng gamit mo. Mas ligtas maglakbay na may kasama at iwasang matulog sa tabi ng kalsada dahil bihira lang ang nagkakamping sa gilid ng daan. Pumupunta sila at natutulog sa bahay ng kaibigan, kamalig ng mabait na magsasaka o pinakakomportable sa isang bahay panuluyan o monasteryo. Sa mga bahay panuluyan, may sobrang murang, medyo marumi, hanggang sa mahal at magaganda. Karaniwan, parang mga hotel lang sila ngayon at madalas ay naghahain din ng pagkain. Kaya makakakuha ka ng kwarto o kahit isang pwesto sa sulok kung saan ka pwedeng matulog at pagkatapos ay isang mainit na pagkain. Minsan malamig ang pagkain, pero minsan mainit, maaring meat pie, pritong risoles o mangkok ng nilagang laging nakasalang. Ito yung niladang laging nakasalang at kapag paubos na, dinadagdagan lang nila ng mga sangkap at pwedeng tumagal ng daan-daang taon. May mga bahay panuluyan na masarap ang pagkain. Noong dekada 30 ng 1300, may isang mangangalakal na nagngangalang John de Villiers na naglakbay sa England at binanggit niya ang ilang pagkain. Kabilang na ang isa sa Leicester kung saan pinakain siya ng tinapay, serbesa at mga herring. At pagkatapos, nagkaroon siya ng napakasarap na hapunan sa Nottingham kung saan inihain sa kanya ang mga palos at dapa na may kasamang bawang at sibuyas, pati na rin sariwang prutas. Habang nasa Nottingham siya, sinamantala niya ang pagkakataon para kumuha ng sangkap na wala sa kanilang bayan. Kaya gumastos siya ng 18 pence para bumili ng mga almendras, asukal, luya at bigas. 3 lang ang pangunahing kailangan para sa putahe natin na yon. Pine nuts ang gamit kaysa almendras pero halos pareho lang. Naglalakbay siya sa Inglaterra sa sarili niyang bansa kaya kabisado niya ang lutuin at alam niyang hindi ito sasama sa tiyan niya. Minsan, naglalakbay ang mga tao sa ibang bansa kaya dapat silang mag-ingat sa pagbabago ng pagkain at epekto nito sa kanila. Kahit na yon, kapag naglalakbay ka sa ibang bansa, minsan hindi ka hiyang sa pagkain. At kaya, tulad na yon, may mga travel guide noon na isinulat para turuan ng mga tao kung paano manatiling malusog habang naglalakbay sa ibang bansa. Ngayon, ang ilan sa mga guide na ito ay nagsasabi lang na dalhin mo lahat ng sarili mong pagkain at uminom ng maraming aquavite, ang tubig ng buhay, na sa madaling sabi ay destiladong alak mula sa butil. Pero hindi practical yon. Una, mahirap magdala ng sariling pagkain. Pangalawa, hindi karaniwan ang aquavite noon sa gitnang panahon. Di tulad ngayon na madaling makabili ng vodka. Mas practical ang Codex Calixtinus, isang tekstong isinulat noong ika-12 siglo para sa mga naglalakbay sa Santiago de Compostela, isang tanyag na lugar ng peregrinasyon sa Europa. Inilalatag ng may akda ang ruta mo sa malaking bahagi ng Pransya at saka sa Espanya, binabanggit ang mga sapa at ilog na madaraanan mo at kung maaari kang uminom mula sa mga iyon o hindi. Marami raw sa mga bahay panuluyan at tavern na madaanan ay may masarap na pagkain, pero may iba namang hindi mapagkakatiwalaan kaya hindi siya kakain doon. Sa madaling sabi, parang Michelin guide nung ika-12 siglo ito.
pero mas kawili-wiling isinulat kaysa sa kaya ng kahit anong kumpanya ng gulong. Sa Espanya at Galicia, huwag kumain ng isdang barbus, palos o tench dahil siguradong magdudulot ito ng matinding sakit o kamatayan. Kung may nakakain na hindi nagkasakit, mas malusog sila o matagal na sa bansa. Lahat ng isda, baka at baboy sa Espanya at Galicia ay nagpapasakit sa dayuhan. Sa Gascony, sabi niya masarap ang pagkain doon kahit di niya gusto ang mga tao roon. Ang Gascony ay may puting tinapay at pinakamagandang pulang alak. Ang mga tao ay mabilis magsalita, nakakainis, sabik sa sex, busog, di maayos magdamit at laging lasing. Lahat sila ay nakaupo sa paligid ng apoy imbes na kumain sa mesa at umiinom mula sa iisang tasa. Paalala rin na kapag kakain sa bahay panuluyan, siguraduhin nakikita ang kusina at ang nagluluto dahil maaring may manakit sa'yo. May isang medical na kasulatan mula 1370 ni John Ardern at ito ay tungkol sa kung paano gamutin ang almoranas at iba pang mga problema sa bahaging yon. Pero dito, pinag-uusapan niya ang isang timpla, isang inumin na maaari mong ibigay sa isang tao lalo na kung gagawan mo sila ng operasyon. Sabi niya, pulbos ito na nagpapatulog sa tao kahit ayaw niya para hindi niya maramdaman ang gagawin sa kanya. Ngayon, may saysay ito para sa medical na teksto, pero sinabi rin niya na pwede mo itong ibigay sa peregrino sa bahay panuluyan para manakawan sila ng pilak habang natutulog. Bakit mo sasabihin yon? Bakit mo isasama yon sa medical na teksto? Para ka lang nagbigay ng medieval na reseta para sa drogang pampatulog. Bakit mo gagawin yon? Kaya, isa pa itong dahilan para maglakbay kang may kasama o manatili sa ligtas na lugar gaya ng monasteryo. At ang mga medieval na monasteryo ay itinayo para sa pagtanggap ng mga bisita. Sa katunayan, bahagi ito ng kanilang alituntunin. Ang alituntunin ni San Benito ay tanggapin ang mga bisita. Tanggapin natin ang lahat ng bisita na parang si Kristo, gaya ng sinabi niya, "Ako ay dayuhan at tinanggap ninyo ako." Ipakita ang tamang paggalang sa lahat, lalo na sa mga nasa sambahayan ng pananampalataya at mga peregrino. Totoo rin na magiliw silang tumanggap ng mga relihiyoso at mga peregrinong naglalakbay. Sa katunayan, may ilang monasteryo na talagang siyang layunin ng peregrinasyon. Halimbawa, ang Abbey sa Cluny ay may malaking koleksyon ng relikyang panrelihiyon, gaya ng sinasabing piraso ng tunay na krus, ngipin ni Juan Bautista at abo ni na San Pedro at Pablo. Lahat ito ay tiyak na nasa bucket list ng peregrino noong gitnang panahon. Sa pagdating mo, bibigyan ka sa unang araw ng 1 libra ng tinapay at parte ng alak. Sa ikalawang araw, kalahating bahagi lang ng alak at kalahating libra ng tinapay ang ibinibigay sa'yo. Para bang ito ang paraan nila ng banayad na pagpapahiwatig na kailangan mo nang magpatuloy sa iyo paglalakbay? Sa tingin ko, kapag umalis ka, bibigyan ka ng 1 penny bilang souvenir, 1 beses lang sa 1 taon. Sinisigurado nilang natatandaan nila kaya hindi ka pwedeng bumalik para kumuha ulit. Kahit paano, makakakuha ka ng 1 o 2 gabing may masarap na pagkain, ligtas na matutuluyan at 1 penny. Wala ka nang hihilingin pa. Bagaman maraming mga abiang, kung hindi man kailanganin ay pinahahalagahan at inaasahan ang donasyon. Pero kahit ganon, mas mura pa rin siguro ito kaysa tumuloy sa isang inn. Noong panahong iyon, maraming monasteryo sa Europa na madalas na sa ruta ng mga pilgrim kaya pwede kang bumiyahe mula monasteryo hanggang monasteryo. Pero kung ang plano mo ay pumunta sa Jerusalem, ang Super Bowl ng mga peregrinasyon, darating ang punto na kailangan mo talagang sumakay ng bangka. Noong gitnang panahon, hindi kasing komportable ng monasteryo ang mga bangka. Noong ika-15 siglo, naglakbay si William Way ng Inglaterra sa Jerusalem bilang pilgrim at isinulat ang kanyang karanasan at mga payo. Maraming dapat at hindi dapat gawin tungkol sa pagkain at mga bagay na dapat o hindi dapat dalhin. Sabi niya na pagdating mo sa Venezia, kung saan umaalis ang karamihan sa mga bangka, dapat mong bilhin lahat ng ito. Biligyan ka rin ng listahan ng mga dadalhin. Pag alis mo ng Venezia, dapat may candy, pampalambot ng tiyan, pampalakas, luya, bigas, igos, pasas, malalakit maliliit, paminta, saffron, cloves, mace at powder douce. Magdala ka rin ng maliit na kaldero, kawali, mga pinggan, bandehado, platito, kahoy, baso, salamin, kudkuran ng tinapay at iba pang kailangan. Bumili ka ng kulungan para sa 6 na manok o sisiw na isasama mo sa barko at magbaon ng 1 bushel ng buto ng miho para sa kanila. Maaari kang bumili ng itlog kapag nasa Pampanga para mura at maaari itong iprito sa langis ng uliba o ihanda bilang kaudle.
Ang kodel ay mainit na inumin na pinapalapot gamit ang pula ng itlog at madalas itong alak na pinalapot at mukhang alak na ang mas gusto ni William Way. Sabi niya, bumili ka ng 3 bariles na tig 10 galon, 2 para sa alak, 1 para sa tubig. Maglagay ng pulang alak sa bariles at itago hanggang makabalik ka mula sa banal na lupain dahil mabisa ito sa disenteriya. Ang tinutukoy na flux ay disenteriya at oo, ang pagpunta sa ibang bansa noon ay kadalasang nagdudulot ng disenteriya. Para maiwasan ang pananakit ng tiyan, sabi niya na dapat kang magdala ng ilang pagkain kung sakaling wala kang mahanap na maayos na pagkain pagdating doon. Magdala ng biskwit dahil kahit makakakain ka sa mesa ng patron mo, madalas sarili mong tinapay, keso, itlog, prutas, bacon at alak ang kakainin mo. Minsan din, makakatikim ka ng matabang tinapay, alak at mabahong tubig kaya matutuwa kang kainin ang sarili mong baon. Isa pang manlalakbay sa banal na lupain, si Fraile Felix Fabry. Subukang bigkasin niya ng 5 beses mabilis. Sabi niya, karamihan ng pagkain na kakainin mo ay dapat mong dalhin mismo. Nirerekomenda niyang magdala ng 2 tapayan ng pinakamainam na alak at 1 bag na may pinakamagandang isda, pinausukang karne, keso, mantika, bigas, almendras, pasas, malalaki at maliliit, suka, asin at sapat na dami ng iba pang kailangan. At higit sa lahat, napakaraming biskwit dahil naipaliwanag na sa kanya na ang biskwit ay parang pera sa disyerto. Ang biskwit dito ay tinutukoy na hardtack. Bagamat practical dalhin ito sa biyahe, hindi naman ito pinakamasarap. Kaya kung ikaw ay maglalakbay sa medieval na daan, maaari kong imungkahi na magdala ka ng bag na puno ng meat pie, ilang cake, keso, at isang magandang tumpok ng pain ragu tulad ng mga kakainin ko ngayon. At narito na tayo. Recipe noong ika-14 siglo para sa pain ragu, candy mula pine nut na bagay sa medieval na paglalakbay. Heto na, ngayon hindi ito yung matigas na anyo. Medyo malambot ito pero nababali pa rin at sobrang malagkit. Kung dadalhin mo ito sa matigas na anyo, mga 300 hanggang 310 degree Fahrenheit, magiging mas hindi malagkit at mas malutong. Ito, nababali siya, pero may konting lambot pa rin. Tikman natin. Ang sarap talaga, pero sobrang chewy. Matatagalan ako dito. Una kong masasabi, napakaganda at masarap ito. Dahil may pulaw at asukal, ay nagbibigay na mas malalim na lasa kumpara kung asukal lang. Ang pine nuts talaga ang unang malalasahan mo. Iyon ang nangingibabaw na lasa. Hindi mo agad matitikman ang luya. Lalabas lang ang lasa nito sa dulo habang inuubos mo ang candy. Hindi rin ito masyadong matapang. Hindi siya tulad ng ginger candy o iba pa. Talagang masarap. Ang texture niya ay malutong pero chewy din sa parehong oras na nakakatuwa. At talagang dumidikit siya sa ngipin mo. Kung brittle ang gawin mo, hindi siya ganang didikit sa ngipin at mas malutong kaysa makunat. Nasa iyo na kung ano ang gusto mo. Pero sobrang sarap nito. Sa tingin ko kailangan mo talagang balutin ang bawat isa ng paisa-isa kasi sobrang malagkit nila, magdidikit-dikit sila. Kaya alam mo na, balutin mo ang bawat isa ng maliit na piraso ng papel o kung anuman. Pero oo, madali lang silang gawin. Sobrang sarap nila. Pwede ka ring magdagdag ng iba't ibang pampalasa. Sa ibang mga recipe na nakita ko, may cinnamon, langkawas, o grains of paradise pepper. Pwede kang mag-eksperimento at magdagdag ng pampalasa na gusto mo. Pwede mo ring palitan ang mani ng almonds, hazelnut, o iba pang gusto mo. Oo, napakasarap nila. Maiisip ko talagang baunin ito sa biyahe kapag gusto mo lang may ningnunguya. At baka gawin ko rin ito. Parang ito yung tipo ang gagawin ko lang talaga kasi ganun sila kasarap. Gumawa ng medieval na candy, mag-road trip na parang nasa Middle Ages at magkita tayo sa susunod na episode ng Tasting History kasama si Max Miller.